Itong tambalang Vilma, Luis, at meron pang Ryan Christian, syempre sinasabi nila, ito na naman, political dynasty. Kung ganyan ang takbo ng utak niya, siya na ang may responsibilidad niyan, hindi kami. Siyempre, yung iba nangangarap magkaroon ng sariling identity na hindi nakakabit sa pangalan ng parents. Kay Ryan. I don't think of it as building my own identity. So, ibig sabihin, isang patotoo yan na hindi pala ang isang Vilma Santos. Yung mga ganyan, po sa politika, Diyos ko, more than 30 years, sinabihan ako na si Vilma Santos, hindi ako takot dyan. I mean, laos na yan. Sinasabi nila, parang ang laki nang nawala kay Luis, pati mga endorsements. So, parang... Malaki talaga. Actually, kung napansin nyo nga, ang dami na rin nagko-comment sa akin on social media. Marami sa mga endorsements ko, iba na endorsers nila. Oo. Pag-uusapan namin ni Jessie ang pagtakbo, totoo yan. Sinasabi niya, hihiwalayan kita. So, wala. Ganun talaga. Alam ko rin naman na ganun ang mangyayari. Siyempre, kasama natin ngayon ang tumatakbong congressman sa Lipa City, Batangas. Ang bunso ng ating Governor Vilma Santos Recto, Ryan Christian. Hi, Kong. Hi, Tito Ogie. Thank Pwede you so na ba much. kitang tawagin, Kong? Hindi pa po. Ryan Hindi lang pa. po muna. Opo. Okay, hindi pa. Salamat Siyempre, po, lagi Tito nila Ogie. tinatanong, what made you decide to run? Ano ba to? Parang kinonvince ka ba ng parents mo? Or sarili mong decision? My own decision, of course. Mhm. Swerte ako na nakasama ko sila when I was a kid. Umiikot sila. And I saw the good they were doing. And I was raised, to whom much is given, much is expected. Ibig sabihin, nung naglilibot si Ate V o yung dad mo, sumasama ka ba sa pag-iikot nila? Opo. Tapos kung swerte naman ho ako, na may kaya naman ho ako, I was raised to believe that it is good to give back. And we need to do our part for society. Oo. Pag sinabi mo may kaya ka, Yun mayaman ka o may kakayahan ka? May kaya. I mean, Pag may kaya, may... swerte naman ho ako na komportable yung buhay ko. Mm-mm. And kaya nga po yung kasabihan is, to whom much is given, much is expected. So that stuck with me ever since I was a kid. Mm-mm. And so as I grew older, I figured I should do my part to help people. So malaki talagang tulong sa iyong unang pagtakbo, yung parents mo, na sila ay kilala sa politics. It's malaking tulong ho. Siyempre, yung iba nangangarap magkaroon ng sariling identity na hindi nakakabit sa pangalan ng parents. Kay Ryan. I don't think of it as building my own identity. I think it's more of just building on what came before, like all the work that they've done. The goal is to just improve on that. Regardless if I make my own name, as long as I build on what they have achieved, all for the people at the end of the day, then I'd be happy with that. Okay, so naging congressman si dad mo and your mom. Ano ba yung naisip ni Ryan na isa batas na tatak Ryan Recto? Two advocacies that are near and dear to me are health and education. So I think that's where I would like to start. So, ang love life daw ni Ryan Christian, kumusta? Okay naman ho. Pero busy ako ngayon. I'll be in a relationship with 72 barangays. So focus muna doon talaga. Oo, ayan. So, good luck, Ryan, ha? Thank you, Tito Ogie. Sana ay... Salamat. Thanks for coming here. sana mabigyan siya ng chance na patunayan ang kanyang sarili bilang congressman sa Lipa City, Batangas. Thank you, Ryan. Thank you, Tito Ogie. Siyempre, kasama ko ngayon si Ate V.
Si Governor V at ang Vice Governor niya Wow! sa Batangas, si Luis Manzano. Ano ba to, Ate V? Ikaw ba talaga naghimo kay Luis na pasukin ng politics at iwan ng showbiz pansamantala? Totoo yun. At hindi ko madaling nakumbinsi yan. Ako naghiling. Nung hinilingan kasi ako rin na tumakbo uli, sabi ng mga mayors, kahit 3 years lang, sige na, balik ka lang ng Kapitolyo para sa Hearts program mo. Sabi ko, paano kaya yun? Iba na ang panahon and I'm not getting any younger. Diba, Mama Ogs? Sabi ko, I need a new blood. Kailangan kong bagong dugo. Naisip ko si Lucky. Sabi ko, kailangan ko yung energy niya, yung talino. Alam mo naman, talino at puso niya. And then, nag-iisip ako, kailangan at my age now, buo ang wisdom ko, pero kailangan ko ng tulay sa kabataan. Si Lucky yun. Pero hindi ka madaling na-convince. Yes. Actually, simulat sa pool, kahit nung pagpasok ng showbiz, never sinabi sa akin ni Mommy na mag-showbiz. Never niya nilambing sa akin na mag-showbiz. Yung first chapter ng politika niya bilang mayor, bilang governor, never niya rin nilambing sa akin yun. Never niya hiningi. Mas hinihingi pa ng ibang mga kababayan namin na kung sana kaya pa. Kada uwi ko sa Batangas, meron kumakausap sa akin iba't ibang mga sektor. Pero hindi pa. At kahit si Mommy, never niya sinabi na, anak, baka pwede mo akong samahan. Pero this time around, talagang sinabi niya sa akin na, anak, kailangan ko ng tulong sa ating Kapitolyo dahil sa lahat ng gusto kong gawin, kailangan magkakampi kami ng Vice Gov ko para maabot talaga lahat ng mga tao. Ano yung huling sign para ma-convince talaga, okay, ito na to dahil merong sinabi si Ate V na or may ginawa or lumuhod ba si Ate V para... Yung sign is yung nung nagkabati tayo. Ate, seriously, nung sinabi ko sa kanya na at saka kay Ryan, na we are so blessed. Sabi ko, we've been here for 30 years, sa amin kayo lumaki. You're so blessed. Baka it's time naman, anak, pati kay Ryan, it's time kayo naman ang makatikim magsilbi sa tao. We're blessed Yung blessing nyo, i-share nyo naman sa tao. Because ibang klaseng fulfillment, it happened to me. Pag ikaw ay pinagkatiwalaan ng napakahabang panahon, lalo na sa akin, babae ako, priceless yun, Mama Ogs. Yun ang gusto kong maramdaman nila, the reality of life. And ayan, nararamdaman nila ngayon, nung nakita na nila ang totoong buhay, walang camera. Ako yung sign siguro na nagpa-odyok sa akin, medyo hati pa nga yun dahil palagi ko rin na ikukwento. Nung unang napag-uusapan namin ni Jessie ang pagtakbo, totoo yan, no, boyfriend-girlfriend pa lamang. Sinasabi niya, hihiwalayan kita. At tayo, napakarami sa mga conversation natin nung tayo nag-entertainment live. Correct. Pinag-uusapan namin ni Mama Odge palagi, sinasabi niya, na, ba't di ka tumakbo? Di ba? Palagi kong sinasabi, hindi pa. Pero pag ang panawagan, ang pangangailangan na hindi na umiikot lamang sa aming pamilya. Yung panawagan ng gagaling sa mga Batanggen, oras na rin para magsilbi. Payback time. Kaya nga, pero parang sinasabi nila, parang ang laki nang nawala kay Luis dahil, aminin natin, walang pumapalit pa kay Luis bilang mahusay na host, na may full of wit and humor, pati mga endorsements. So parang, parang ang laki nang nawala sa kanya. Malaki talaga. Pero ako naman ang nagpaliwanag din sa kanya na hindi ka forever host. Ngayon, nasa next chapter ka na, tatay ka na, may asawa ka na. That's the next chapter of your life, son. Hindi naman pwedeng puro hosting. Dapat meron ding meaning ang buhay mo. At since andito kami, palagay ko, kung makakapagsilbi ka at pagkakatiwalaan ka ng mga tao, palagay ko yan yung prices. Walang bayad yan. Eto akala nila it's kasabihan o it's a cliche. Hindi mo naman madadala pera mo, Oji. Pero ang importante, yung legacy na iiwan mo sa pamilya mo, walang katapat na pera yun. Naranasan ko. Actually, kung napansin nyo nga, ang dami na rin nagko-comment sa akin ng social media. Marami sa mga endorsements ko, iba na endorsers nila. Oo nga. Oo. So, wala. Ganun talaga. Alam ko rin naman na ganun ang mangyayari. Na kung sakasakali naman na sila yung magtiwala ulit pagkatapos ng either the campaign period o kung sakali man kung ano maging kapalaran ko pagkatapos ito, sana manumbalik. Pero hindi pwedeng nabaliwalain ko ang panawagan na ng mga Batanggen. Tsaka pwede pa naman kami. Ibig ko sabihin ko endorso. At because at the end of the day, modesty aside, it's still the credibility. Diba? Minsan ang tinatayaan ng mga produkto. Actually, may nag-aantay sa amin. may nag-aantay sa amin na endorsement. After the elections, win or lose. Yes. Ang taray. So, ibig sabihin, isang patotoo yan na hindi pala os ang isang Vilma Santos.
Kaya nabwisit ako. Sa totoo. Hindi ko na thank you, Mama Ogs. But yung mga ganyan, po sa politika, Diyos ko, more than 30 years, hindi ko na masyadong pinapansin ganyan. Sinabihan ako na si Vilma Santos, hindi ako takot dyan. I mean, laos na yan. Nasa isip ko lang, ano kaya nasa utak ng taong ito? I mean, bahala na siya. So, God bless. we are here to serve at tao magdidesisyon. Now, kung ganyan ang takbo ng utak niya, siya na ang may responsibilidad niya, hindi kami. Oo. Thank Ibig you, sabihin, Mama tsaka Ogs. ganun kataas ang respeto ng mga taga-industriya sa isang Vilma Santos. Thank you. Anyway, so itong tambalang Vilma, Luis, at meron pang Ryan Christian, syempre sinasabi nila, ito na naman, political dynasty. Pero syempre, sa aming mga taga-industriya, kilala naman namin si Luis at si V na hindi naman corrupt. So, paano nyo po ipaliliwanag at ipaiintindi sa mga tao yung nag-create kayo ng political dynasty? It's not even the political dynasty. How can you say it's a dynasty when you know that wala ka namang masamang record? Nagsilbi ka lang. You get me? At the same time, what if kung siya ang gusto kong pagkatiwalaan at kailangan ko yung younger perspective niya at nagkataong anak ko, is that dynasty? May record ba kami nangongorap? More than 30 years nagsilbi lang kami. At since hindi kami nagpresenta, hinilingan kami to go back and serve again. At itong naisip namin, Ralph is not running. Kaya pumasok si Ryan because secretary si Ralph ng finance. Kaya si Ryan ang magiging representative ng 6th district. Nagkataong anak din siya. But again, at the end of the day, we are here to serve. People will decide. Hindi naman kami nagpa-appoint. Lahat naman kami patas na lalaban sa eleksyon. At huwag naman tayo maging ipokrito. Tingnan nyo rin naman ang natural political landscape ng Batangas. Magkakamag-anak din ang kalaban namin. So, di naman kami ang mag-isang mag-ina, mag-asawa, mag-ana na lumalaban. Tingnan nyo ang political landscape ng Batangas. Magkakamag-anak din. Ang tanong lang is kung may nagagawa bang mabuti. Magkakapamilya na yon para sa kanilang mga distrito, para sa kanilang bayan, para sa kanilang lungsod. Kung nakapaglilingkod ng tama, yun ang mas importante kaysa sa apelido. Tama. At saka Ate V, ikaw palang first mayor na babae. Yes! Ng Lipa. My God, binasa ko dito. At kay Ate V pala, sa kanyang pamumuno, nagkaroon ng SM at ng Robinsons. Ang taray. Tapos, ang isang kontrata ko lang doon, sabi ko nga, yung mga ganyang pumapasok na investors, huwag na natin pahirapan. Pero ang kapalit lang, dapat unang ite-training at karamihan ng kukunin nilang magtatrabaho sa kumpanya nila, dapat from Batangas. Di ba kasi, Actually, check niya talaga ha. chinecheck ko, pumupunta Chinecheck ako. talaga. Oo. Ilan ang Batanggenyo rito? Sa totoo lang, pati sa Nestle, nandito ang Nestle kasi, bear brand ako, di ba? Sabi ko, kunin yung mga Batanggenyo, pumupunta ako talaga. Ilan ang Batanggenyo rito? Just to make sure na ang nabibigyan prioridad, Batanggenyo. You're in Batangas. And Batangas, they're good. Ano sila? Mga eficiente, competent. It's just what we need is oportunidad at magte-training din naman sila, di i-train nyo na rin ang Batanggenyo. Maikwento ko lang yung kinuwento ni Kuya Dick sa akin na one time nakasama ka sa meeting, siya sa meeting mo, tapos may isang negosyante at sinasabi niya, sinusuhulang ka. Muntik ka na rin magtaray pero ginanong ka ni Kuya Dick. Sabi lang ni Ate V, magbayad ka lang ng tamang buwis. Kunin mo lang yung mga tao ng Lipa. Tama. Yun lang. Hindi tayo makikipagkompetensya ng mga negosyo. Hindi ako magnenegosyo. Kumuha ka lang ng tamang permit at pag natayo mo na, kunin mo mga Batanggenyo, wala na tayong pag-uusapan. Ganun lang. So si Luis ba, ano yung plano niya kung sakaling siya yung maupo bilang Vice Governor? Nandyan yung Hearts program ni Momski na palagi namin binabanggit. Mabilis lang to. Yung health, yung education, agriculture, roads and infrastructure, nandyan ang tourism, ang trabaho, security and social services. So lahat ng yan mga basic needs. Diyan pupunta ang pondo ng Kapitolyo. Marami tayong pwedeng magawang project na pwedeng palamuti lang, pero syempre babagsak yan. Kung ang pinaka-basic. Pero isa ang nilambing ko kay Govy. Isa ang nilambing ko bilang isang ama na kung sana yung dami ng scholarships niya dati nung siya ay mayor, yung dami ng scholarships niya nung siya ay naging governor, kung pwede, doblehin natin at triplehin natin. Wow. At ako bilang Education. Vice Gov at sigurado ako kasama ang sangguniang paglalawigan, agad-agad ipapasa namin para may scholarship ang pamilyang Batanggenyo. At sinabi ko pa, dahil nakikita ko, may mga nagsasabi sa akin, first time to, na nakikita ko yung haba ng pila para sa mga scholarship. Kumuha lang ng scholarship. Nasa ilalim ng araw, kasama yung bata, kasama yung kanilang mga magulang. Kaya sinabi ko na Govy, imbis na kailangan nila pagdaanan lahat ng iyon, ganito na lang. Ako na lang ang pupunta kada distrito para ibigay ang mga scholarship. Totoo yan.
Hindi na pupunta sa Kapitolyo na Kapitolyo dahil nakapilya, malayo. nag-iinit. Siya ang pupunta para ibigay yung approval ng mga scholarship nila. So, importante talaga magkatuwang. That's why I need his energy. Hindi ko na kayang gawin lahat yan. I'm 35 years old, Mama On. In the business. Mama On, 71 na ako. Oo. I mean, I need his energy. Okay, so naintindihan ko na si Ate V na napaka-importante. Sorry, Mama Odge, nakihimulmul ka. Oo nga. Napaka-importante talaga na kasangga mo Ang vice ko. ang vice governor. Yes. I think ang nangyayari, sorry last na lang, I think Mama Odge kasi pa nangyayari, pag magkasalungat ng gustong gawin, ang governor at vice governor, dyan papasok ang politika. Para sa akin, pag iisang gusto nyong gawin, iisa ang pangarap ninyo para sa Batangas o kahit saan man. That's true. Kahit na sa provincial level, kahit na sa local level. Unfortunately, nakikita natin ngayon on the national level. Pero pag nakikita natin na iisa ang gustong gawin ng lahat, mas nagiging serbisyo, hindi politika. May vision. Kailangan may vision, hindi bara-bara. Ate V, your last words. Mama Odge, thank you very much. We love you. Ano? Nanay Mahal ko ito siya. Nanay ito ni Lucky nung bata. Sa kanya ko binibili ni Ikaw, anak. Pagka nagsasalbahi ka, sabi ko, Mama Odge. Sabi ko, Mama Odge, binibigay ko yung karapatan sa yung pagalitan mo, ha? Naalala mo? Oo. But anyway, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Hindi ho biro itong nandito kami ngayon. Pero ang masarap lang, handa kami magsilbi. At nasa tao naman po ang desisyon na ipaliwanag po namin bakit si Lucky ang gusto ko at bakit si Ryan ang pumalit. Kasi ang tatay niya ay nandoon as Secretary of Finance. The most important thing is, kung nagkakagulo saan man, which is not healthy, because tao ang tinatamaan, here in Batangas, we are proud and I always remind them, let's continue to work as a team and let's continue to work as a family. Yan ay para sa taong bayan. So yun ang panalangin ko at yun ang gusto kong malaman ng mga Batanggenyo. Nahanap mo ng purpose mo, Ate V. Ha? Ano ang purpose ng isang Vilma Santos? Huwag mo akong paiyakin dito. Ha ha! Wala. Ayoko. Wala. Yung purpose ko, nandiyan ako sa showbiz sa mahabang panahon. Hindi ko alam paano ako naging public servant. Hindi ko to pinangarap. Maybe it was meant to be. Nilagay niya ako dito. At kung tumagal naman ako mahigit 24 na taon, I must have done something good. And for that, I'm so blessed and I'm very thankful. Ano man ang sabihin nila, yan ang legacy kong iiwan sa pamilya ko. Oh. Luis? Ako naman nakakatuwa din na lahat ng napagdaanan natin dalawa mula sa isang show na tayo magkasama at nakikita mo ang aking maputing likuran. Nandito na tayo Kasi ngayon. ng Batangas, ang puti-puti ng puwet niya. Hindi, Mama Odge, kilala mo din naman ako. Isa ka sa pinakamatagal kong kaibigan. Oo naman, Marami oo tayong naman. napagdaanan. At happy ako na... At saka meron siya, hindi siya mangungurakot, hindi sila magpapayaman. Matagal nang meron sa buhay ang mga Mansano at ang Santos Recto. Hindi, simulat sa pool kasi sa lahat ng shows na pagsamahan natin, isa ka sa palaging may tiwala sa akin. Oo naman, oo Isa ka naman. sa palaging nagsasabi na ba't di mo subukan? At palagi kong sinasabi sa iyo na hindi pa ready. Pero sa lahat ng mga Batanggen, yung pinaka masasabi po namin sa iyo, makakaasa kayo na magtutulungan kami para sa iyo. At palagi kong sinasabi, kada tapa ko ng stage, bibigyan ko kayo ng isang vice gov na nararamdaman ng bawat Batanggen. Kung magkasama tayo sa kasiyahan, kung magkasama tayo sa fiesta, sa oras ng pagsubok, di namin kayo pababayaan. Mararamdaman kami ng bawat bayan, ng bawat lungsod, ng bawat distrito, at maglilingkod kami sa bawat Batanggen. 3 taon lang po, subukan nyo kayo maghusga sa dulo. Ayan, oo. Dahil lagot si Luis kay Ate V, pag tinamad o pag nagtamad-tamaran. Hindi ito tamad eh. Oo nga, maano Hindi ba yan? alam mo yan? I Hinayot know. niya yung sarili niya. Walang tulong namin ng tatay niya. Mama Odge, hindi Ito pa ako lang. nananalo, pumapasok na ako ng Kapitolyo. Sisiguraduhin ho namin na ang inyong tiwala, suporta at pagmamahal ay hindi po namin ipagwawalang bahala, hindi po namin ito sasayangin at hindi po namin kayo ipapahiya. Sana ho, bumoto po kayo, pumili ho kayo ng mga kandidatong mamahalin kayo ng tunay at tapat. Silang lahat po yun. Ako po si Ryan Christian Santos Recto, tumatakbo
bilang inyong congressman at humihingi po ng inyong tiwala, hindi dahil sa aking apelyido, kundi dahil handa akong magtrabaho, makinig at maglingkod para sa inyong lahat. Para sa inyong lahat. Tama ho sila. Sana wag niyo na ho kaming paghiwa-hiwalayin. Pwede ho ba? Mas buo ang aming pamilya, mas buo rin po ang serbisyong maibibigay namin sa inyo, mga Batanggenyo, mga Lipenyo. Kaya ang maaasahan ninyo mula sa nasyonal, papunta sa ating mga kapitan, mararamdaman ninyo lahat ng iisang adhikain namin para sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyo. Sa inyong patuloy na pagtiwala at suporta. Magandang gabi sa inyo lahat. God bless Lipa. God bless Batangas. God bless the Philippines. Maraming salamat po.